Bukas din po, ika-12 ng Hunyo, ang anibersaryo ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Kaya po isang mapagpalayang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Pag-uusapan din po natin ngayong hapon sa ating programa ang samut-saring mga selebrasyon in Carson, in the city of LA. We're going to be talking about that today on the show. Also tomorrow, don't forget our very special Manny Pacquiao versus Timothy Bradley post-fight show. Alam ko maraming kontrobersiya. You have your thoughts as well. We're going to be talking about that a little bit today on the show. Pero bukas, don't forget, tomorrow is the special fight. We have interviews with Evander Holyfield, Roy Jones Jr., Mayweather Sr., lahat po ng mga heavyweights sa larangan ng boxing. We're going to be bringing that to you tomorrow on the show. But for now, umpisan po natin ang ating programa sa Pakikibalita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo is the editor-in-chief of Weekend Balita. Magandang hapon sa iyo, Ronnie, and isang mapagpalayang hapon din sa iyo. Magandang hapon po sa inyo at gayon din sa iyo, General, no? At sa lahat ng mga nanonood ng kababayan ng LA, isang mapagpalayang kalayaan po sa ating lahat. Alright, pag-usapan natin muna si Pangulong Noynoy Aquino bumisita sa Los Angeles, and you were there, Ronnie. Give us an account of what happened. Oo, no? Napag-uusapan natin ng kalayaan, no? Freedom from bondage of poverty. Yan po ang mensahe ni Presidente Noynoy Aquino na kung saan po about 1,000 Filipino-Americans na ating mga kababayan ay nagpunta po sa Lux Hilton Hotel na kung saan doon po nagsalita si President Noynoy Aquino. Gusto natin ng report, Ronnie. Ano ba ang pinag-usapan nila ni Pangulong Barack Obama? Kasi bago ang LA, pumunta siya sa Washington, D.C. Oo, no, the same day, no, Friday na yun, no, umaga, ay nag-meet nga sila ni Presidente Obama. Ang nabanggit nga nila ay tungkol sa mga nangyayari dyan sa South China Sea, na kung saan ay dahil dapat talaga na dapat may cooperation at peaceful solution doon sa Spratly Islands. At of course, gusto rin pinahatid din ni Presidente Obama na sumusuporta nga ang Estados Unidos sa larangan ng ating bayan sa pagpoprotekta ng ating interes sa lugar na iyan. At gaya ng sinabi mo, itong si Pangulong Noynoy Aquino ang kinikilala nating Pangulo na umaasa ng mga tao na maiaahon tayo sa kahirapan sa Pilipinas, Ronnie. And one of the reasons for poverty in the Philippines, of course, is graft and corruption, which the President has vowed to help eliminate in the Philippines and his government. One of his ways daw ay ang pagbibigay ng housing program sa mga kapulisan. Oo, no? Kasi nabanggit niya, no? Mukhang one-third ng salaries ng mga military and police personnel na pupunta sa renta. Mga 3,000 to 5,000 pesos daw ang binabayad nila. Ngayon, yung kanyang pabahay na yan, yung housing program, 200 pesos lang every month ang binabayad ng mga pulis natin. Napupunta yan sa amortization na kung saan napupunta sa pagpapaari ng kanilang kabahayan. At mag-increase lang ito sa 1,000 pesos after 25 years. So napakalaking diferensya. And hopefully, magbunga nga ito ng minimize ang corruption dyan sa at least sa police agency na yan. And of course, still on graft and corruption, alam naman natin maraming mga nakahaing kaso kaugnay ng graft and corruption laban sa dating administrasyon. Ronnie, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Did Pinoy mention anything about that? Hindi niya minention mismo, no, by name, ano, however, minention niya yung pagkakatanggal ng ating Chief Justice Renato Corona at yun nga, umaasa sa ang presidente na ito na ang isimula ng paglilinis ng ating bayan, especially dyan sa gobyerno natin na punong-puno na nga ng graft and corruption at nagbunga na nga ito ng positive outlook at least sa mga crediting agencies na kung saan maganda na ang pagtingin nila sa bayan ng Pilipinas sa pamumuno ni Presidente Noynoy Aquino. Alright, and we're going to be closely developing the news or closely following the developments of that news. Yung sabi kasi nila pagkatapos ng Chief Justice Corona, si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na ang isusunod. So aabangan natin yan. Meanwhile, Ronnie, dito naman sa ating bansang Amerika, isa sa mga malaking balita ay yung International Porn or Child Pornography Crackdown. Oo, no, alam mo, nakakatawa dahil itong weekend ito nanood ako ng 8mm film ni Nicolas Cage na kung saan ginanggit ni Joaquin Phoenix na mukhang yung mga ibang pornography films daw gawa sa Philippines. Nakakalungkot, ano? However, biglang itong balita na ito na kung saan 190 katao daw ang inaresto ng mga US authorities na nakabilang involved sa child pornography at nabibilang daw dito ang bansang Pilipinas na kung saan meron din daw mga inaresto, although walang detalye dyan, ano, dito sa
LA. Meron nga rin mga inaresto na mga na-involved sa mga 12-year-old. As young as 7 years old daw ang mga biktima nito mga pedophiles na ito. At natutuwa tayo sa ginagawang crackdown ng US government. Kaugnay dito ang Immigration and Customs Enforcement. Correct, Ronnie? Because this is international. Ganun ba yon? That's true, no? At yun na nga, nabanggit ko mismo dito sa Los Angeles na kung saan meron tayong mga pedophiles dito, no? Yun nga, hopefully, walang masyadong biktima sa ating bayan. Gayon pa man, meron din daw inaresto at hindi lang sa ating bayan, iba pang mga bayan dito, iba pang mga bansa, no? At hopefully, ito ay matigil o at least ma-minimize itong pagbiktima sa ating mga batang-batang na-involve sa pornography. Alright. Isa namang balitang ikinabahala, ikinagulat at ikinalungkot ng hindi lang mga Pilipino sa buong mundo, kundi pati mga tagahanga ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, ang kanyang split decision loss to Timothy Bradley Jr. Oo, ito ba may sinasabi nila conspiracy or corruption? Although nabanggit nga ng promoter na si Babaran, narinig natin siya, no? He knows these judges na kung saan na sinasabi niya, if you're going to commit a conspiracy or corruption, you're not going to do that in a fight where everyone is watching, ano? Kaya mukhang ang hiling na nga lang natin magkaroon na lang ng rematch para maitama itong mukhang napakasamang resulta ng laban na ito. Alam naman natin lahat na nananalo talaga si Manny Pacquiao. Thank you so much, Ronnie, for sharing those news stories with us. Mas marami pang balita sa website, correct? Oo, no, sa aming pong website, www.balita.com at yung pong aming broadsheet, usasianpost.com. Thank you so much and more power to you. Maraming salamat po sa inyo. At kaugnay naman po ng Manny Pacquiao versus Timothy Bradley, nasabi ko kanina, special show on Kababayan LA tomorrow. Ito naman ang patikim namin sa inyo, ang aming kapanayam kay Manny Pacquiao matapos ang post-fight press conference. Mas marami pang nagre-respeto sa ngayon because you accepted this loss na very graciously. How has your faith contributed to this? Na parang kalmadong-kalmado ka, parang hindi ka, parang unfazed? Kalmadong kalmado because I have love, joy, and peace of mind. Because I have God, and I'm so happy because I believe that God has a good plan for me. Ano ngayon ang masasabi mo sa mga fans mo? Marami sa kanila nagre-reklamo, hindi lang mga Pilipino, pati mga ibang lahi. Nagrereklamo sila pero don't worry, that's a part of boxing, and I'm sorry for what happened, and we pray and see you in rematch.